ang mabagsik na albularyo. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa karanasan ng isang senior citizen noong ikalawang digmaang pandaigdig. 71 taong gulang na siya ngayon, pero tandang-tanda pa rin niya ang mga pakikipagsapalaran at kagitingan niya ng kanyang amang si Damian noong panahong yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Delfina. Taong 1942 nang sakupin ang bansang Pilipinas ng mga Hapones, at si Delfin ay kasalukuyang 11 taong gulang pa lamang noon. Taga-Morong sila sa bayan ng Rizal. Kilalang mahusay na albularyo ang kanyang ama na nagtataglay din ng mga anting-anting na ipinasa pa ng kanilang mga ninuno hanggang kay Delfina. Meron siyang agimat ng kabala na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kunat ng balat na kahit itak at bala ay hindi tumatalab sa kanya. Nangangalaga din siya ng pangil ng kidlat na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas, at ang huli ay ang pamako kung saan ay kaya niyang paralisahin ang mga nakakaalitan niya. May libreta din siya na naglalaman ng mga orasyon at dasala. Kaya naman hindi lang basta-bastang albularyo si Damian. Nirerespeto at iginagalang din siya sa kanilang lugar. Lagi siyang isinasama ng ama sa gubat. Pumupunta sila doon para manguha ng mga halamang ugat at mga dahon na ginagamit ni Damian sa panggagamot. Madalas niyang makitang may kinakausap ang ama. Minsan ay maliliit na tao, minsan naman ay tikbalang dahil ang kalahati ng katawan nito ay tao at kalahating hayop. Mga kaibigan daw ito ng ama nang handang tumulong dito sa oras ng pangangailangan. Marami sa kababayan nila ang lumalapit kay Damian para magpagamot. Merong sinasapian ng elemento, iyong nagugustuhan ng engkanto. Meron ding sinasaniban ng masamang espiritu dahil gustong kunin ang katawan, at meron ding kinukulama. May lumulobo ang tiyan kapag lumalaki ang tubig dagat. Meron ding tinutubuan ng kung ano-anong sakit sa balat. Ang pinakamatindi ay iyong sumusuka ng higada. Hindi raw iyon basta-basta kulama, kundi barang na. Hindi nagpapabayad si Damian sa kanyang napapagaling. Sa halip ay sinasabihan niya lang nito ang nagbabayad na ibinigay na lang sa mga nangangailangan. Kaya naman kalimitan ay mga nagdadala na lang sa bahay ng bigas, mais, kamuting kahoy, gulay o kaya ay isda. Minsan ay may mga karne din bilang pambayad sa panggagamot ni Damian. Halos araw-araw ay may mga buwibisitang may sakit sa kanya, at mas lalo pa itong dumadami nang tuluyang masakop ng Hapon ang Pilipinas. Napakaraming sugatan ang dinadala sa kanilang bahay doon sa Morong para magpagamot. Kapag malala ay binibigyan lang ito ni Damian ng pangunang lunas, Pilipino man o Amerikanong kawal, bago ito dalhin sa doktora. Kaya ang nangyari ay napag-initan siya ng mga Hapon. Tinangka siyang dakpin ng mga dayuhan, pero nanlaban ang albularyo at nagbanta na dadaan muna ang mga ito sa kanyang bangkaya bago siya makuha. Pinilit pa siyang kausapin ng collaborator, pero pinanindigan niya ito. Kaya pinalibutan siya ng halos 12 ng sundalo. Inalis pa ng mga ito ang armas at sabay-sabay na sumugod. Ang naunang sundalo ay agad na binigyan ni Damian ng sapak sa panga. Halos umangat ito sa lupa. Naglaglagan ang mga ngipin na isa-isa nitong pinulot. Tila hindi naman nasitdak ang mga sundalo at inaakalang nakatsamba lang ang albularyo. Sabay na sumugod ang dalawa pa, pero
Ang isa ay tinadyakan niya. Nagpagulong-gulong ito sa mga kasamahan na sinalo naman ng mga sundalo, kaya nagbagsakan silang lahat. Ang isa naman sa mga lalaki ay sinampal ni Damian. Lumusot ang ulo nito sa dingding ng bahay nila. Masyado kayong mga abusadong mga sakang kayo? Sambit pa ni Damian na nangangalaiti na sa galit. Agad na kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga sandata at pinagbabaril ang albularyo. Mabilis naman nakapagtago si Damian, pero ganun pa man, katakatakang sa dami ng balang tumama sa kanya, ay galos lang ang kanyang natamo. Maging ang mga tsismoso at tsismosa na nakasilip sa mga bintana ng kanilang mga bahay ay namangha sa pangyayaring yun. Nang maubos na ang bala ng mga sundalo, ay nilusob na ito ng albularyo. Kitang-kita nila kung paano bugbugin ng manggagamot ang mga dayuhang singkit. Natulala pa ang mga ito na waring nasindak sa lakas ni Damian. Nang matapos ang paggugulpi nito sa mga sundalo, ay naguunahang nagsialis ang mga yon. Sa takot nga ay naiwan pa nila ang mga armas. Kitang-kita ng mga taga roon ang kagitingang ipinamalas ng albularyo. Tuwang-tuwa sila dahil hindi nagtagumpay ang mga ito sa pinaplano. Pero ang kasiyahang iyon ay panandalian lamang dahil bumalik ang mga sundalong Hapon ng araw ding iyon. Nabitbit ang buong puwersa at pinagbabaril ang buong angkan ni Damian, pati na ang mga usiserong kapitbahay. Namatay ang kanyang asawa, pati ang kanyang magulang at mga kapatid. Bukod doon, ay tinutukan din nila ng baril si Delfina na tila ba sinasabing kapag hindi siya sumuko, ay pati ito ay mawawala. Ang mga kapitbahay naman ay wala ring magawa dahil hindi sila hinahayaang makialam ng mga sundalo para hindi daw sila madamay. Kaya napilitang sumuko itong si Damian. Punong-puno siya ng paghihinagpis sapagkat siya mismo ang naging dahilan kung bakit naubos ang kanyang pamilya. Pinagdusahan niya ito ng sobra. Dinakip siya ng mga Hapon. Itinali ang kanyang mga kamay at paa upang hindi siya makatakas. Kung tutuusin ay pwede siyang lumaban ng mga oras na yon, pero mas pinili niyang sumuko. Para saan pa ang pakikipaglaban kung wala ka namang makitang dahilan? Aniya sa sarili na nagdadalamhati. Pagkatapos ay ibiniyahe si Damian kasama ng iba pang Pilipino at mga Amerikano sa Maraveles, Bataan. Doon ay ikinulong sila at pinahirapan ng husto. Hindi sila binibigyan ng pagkain at inumin. Nakaranas din sila ng mga torture at si Damian ay ni-Russian roulette, ngunit wala na siyang pakialam kung tumapat sa kanya ang bala. Ang ginawa niya ay inagaw niya ang revolver sa sundalong Hapon, saka tinutok sa kanyang ulo at kinalabit ng kinalabit ang gatilyo. Pero takang-taka ito dahil hindi ito pumuputok sa kanya, gayong may isang bala pa ito. Nang itinesting naman ito ng sundalong Hapon sa kanyang sarili, ay kumalat ang utak nito sa sahig. 2 beses pa lang nitong kinalabit ang gatilyo dahil sa nangyaring iyon ay mas lalong pinagmalupitan si Damian ng mga sundalo. Ipinabartuli na siya ngunit protektado naman siya ng kaibigang tikbalang. Nagmamakaawa ang albularyo na kung pwede, patayin na lang siya dahil wala na rin namang silbi ang kanyang buhay. Pero may narinig siyang tinig na nagsasabing nandyan pa ang anak niyang si Delfina. Kailangan niyang lumaban para sa anak. Doon lang tila nahimasmasan ang manggagamot. Pinilit niyang maging matatag para sa anak. Ang akala ni Damian ay tapos na ang kanilang kalbaryo dahil sinabi ng collaborator na dadalhin daw sila sa camp na nasa Tarlac noong April 9, 1942. Isa siya sa halos 70,000 Pilipino at Amerikano na pinagmamarcha
mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, na umabot pa sa Capas, Tarlac sa kainitan ng araw. 88 kilometrong lakaran, walang pagkain, walang inumin at halos walang pahinga. Dahil kapag nagpahinga sila ay walang awa silang pinagpapalo. Ang ilan sa kanyang kasamahan ay bigla na lamang bumabagsak dahil sa sobrang pagod. Sa gutom sa uhaw, kaya naman napilitan silang uminom sa impurnal. May inaatake sa puso at ang mga ito ay binabaril na lang sa ulo. O di kaya ay binabayoneta pagkatapos ay iniiwanan na lang. Hindi pa doon natapos ang walang humpay nilang paglalakad dahil tumuloy pa sila ng 13 metro patungo naman sa Camp O'Donnell. Marami ang mga tumakas na Pilipino at Amerikano pero karamihan sa mga yon ay nahuli at pinagbabaril ng mga sundalong Hapon. May ilan din namang sinuwerte at nakatakas. Lahat ng iyon ay nasaksihan ni Damian dahil isa siya sa mga tumakas sa mga sundalong Hapon. May araw din kayong mga hayop kayo, sambit ni Damian habang nakakubli sa bato at pinapanood ang mga kasamahan. Sa kabila ng mga hirap at pasakit ay nananatili siyang matatag sa tulong nito ng taglan niyang anting-anting at syempre ng anak niya na si Dilpin na siyang pinaghuhugutan niya ng lakas ng mga panahong yun. Awang-awa si Damian sa mga kasamahan niyang nasawi pero wala siyang magawa. Maging siya man ay biktima din na mapang-abusong kamay ng mga dayuhan. Sa gutom ni Damian ay kinain niya ang lahat ng makita niya. Pati nga ang bungang pang-is-is sa kawali at mga damong ligaw ay kinain niya. Akala niya ay ligtas na siya pero tinutugis pa rin pala siya ng mga sundalong Hapones. Kaya naman tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa gubat. Ngunit ayaw niya talaga siyang tantanan ng mga taong yon. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga dayuhan kahit hapong-hapo na siya. Huminto lang naman ang mga Hapon sa paghabol sa kanya nang makita ng mga ito na nag-aagaw na ang dilim at masyadong masukal ang kagubatan. Hindi pa naman nila kabisado kung anong klaseng makamandag na hayop at insekto ang maaaring kumagat sa kanila, kaya naman hinayaan na lang ng mga Hapones si Damian. Nakakita naman siya ng isang kuweba at dito siya pansamantalang humimpila. Sa labis na kapaguran ay nawalan siya ng malaya. Nagising na lang siya sa kinabukasan dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Ilang araw na rin pala siyang gutom at uhaw. Nanginginig ang mga tuhod na lumabas siya ng kuweba. Naghanap siya ng pwede niyang maipanlaman sa kanyang kumakalam na sikmura. Madilim ang kagubatang iyon dahil napaliligiran ito ng matataas na puno. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi na nagsisunod ang mga sundalong Hapon sa kanya. Sa paglalakad ng albularyo ay napansin niya na may gumagalaw sa kanyang unahan. Hindi niya lang alam kung ano ito dahil nakatago ito sa dahon. Agad na dumampot si Damian ng kahoy na pwede niyang ipampalo sa hayop na nasa kanyang harapan. Sigurado siyang mabangis itong hayop dahil sa tingin niya ay wala namang tao na maliligaw sa lugar na iyon. Nang makalapit na nga si Damian ay sunod-sunod niyang pinagpapalo ang nagtatago sa ilalim ng puno. Nakarinig siya ng ungol kaya tuloy-tuloy ang ginawa niyang paghampas dito. Tumigil ang paggalaw noon pati na ang pag-ungol ng mabangis na hayop. Tuwang-tuwa si Damian sa isip-isip niya ay makakakain na rin siya ng karne. Paghawi niya sa mga dahon ay ganun na lang ang kanyang pagkabigla. Imbis kasi na mabangis na hayop ay tao ang nakita niya. Sakmal-sakmal nito ang leeg ng sundalong Hapones na sa tingin niya ay ilang araw ng patay. Iba na kasi ang kulay ng balat nito
at may kakaiba na rin itong amoy. Ang lalaki naman ay nanlilisik ang mga mata. Bigla itong nagpalit ng anyo. Humaba ang mga kuko. Naglabasan ang mga pangila at humaba din ang mga kamay nito kaysa sa pangkaraniwang tao. Ikinagalit nito ang pang-iistorbo sa pagkain, kaya sandali nitong binitawan ang pagsakmal sa leeg at hinarap si Damian. Hindi malaman ng albularyo kung hihingi ba siya ng patawad o muling aatakihin ang lalaki dahil hindi naman ito tao kundi isang balbala. Dahang-dahang lumapit ang halimaw kay Damian kaya iniamba naman niya ang pamalo dito at sinabihan ito na huwag lalapit dahil hahampasin niya ito. Pero tuloy-tuloy pa rin sa paglapit ang naturang nilalang. "Pakialamero ka! Papatayin kita!" Sigaw nito na lalong naging mabangis at hinampas ito ni Damian ng kahoy sa ulo. Naputol ang kahoy pero tila hindi naman nasaktan ang balbala. Iwinasiwas ng lalaki ang mahahabang kamay. Nahagip nito ang mukha ng albularyo. Napahiyaw siya sa sakit at ramdam niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang pisngi. Labis ang pagtataka ni Damian sa pagkakaalam niya ay hindi siya basta-basta tinatablan ng kahit na anong pag-atake. Napaatras ang albularyo nang maramdaman ang pagdaloy ng malapot na likido sa kanyang muka. Patuloy naman sa pag-atake ang balbal na pilit siyang inaabot. Muli nitong iwinasiwas ang kamay at naharang naman ito ng mga braso ng albularyo. Pero sa lakas naman ng paghampas nito ay tumalsik siya. Nagkasugat-sugat din ang kanyang braso dahil ito ang kanyang ipinangharang. Bigla niyang naisip na siguro ay gutom na rin ang kanyang mga agimat dahil nawawala na ang bisa nito. Bukod doon ay mahina na talaga siya ng mga oras na yon dahil sa gutom at uhaw. Nagpagulong-gulong siya pero hindi pa rin niya binibitawan ang nabaling kahoy at sinipat niya ito at napansing matulis ang dulo nun. Kinuha siya ng nilalang at pagkatapos ay itinaas. Galit na galit pa rin ito at muling iniamba ang matutulis na kuko. Hinang-hina naman si Damian at pakiramdam niya na anumang oras ay papanawan na siya ng ulirat. Kaya naman ay inipon niya ang nalalabing lakas. Pagkatapos ay isinaksak niya ang hawak na kahoy sa dibdib ng halimaw. Dire-diretso itong bumaon sa loob ng katawan nito. Nabitawan nito si Damian at napaluhod. Hawak-hawak ang matulis na kahoy at inalis pero hindi na nito nagawa hanggang sa tuluyan na rin itong bumagsak sa lupa. Hayop kang halimaw ka. Pati ba naman ako gusto mong kainin? Ako nga itong gutom na gutom. Wika ni Damian na kumuha ng malaking bato at ipinukpok ng pinukpok sa ulo ng balbala hanggang sa mabasag ang bungo na. Bumalik ito sa pagiging tao. Hingal kabayo si Damian dahil sa lakas ng nakaharap niya. Napahiga na lang siya sa labis na pagod at hinang-hina na siya. Pero nang marinig niya ang pagtunog ng sikmura ay muli siyang napatayo. Nagpalinga-linga siya sa paligid kung may pwede ba siyang mapakinabangan. Nakita niya ang rifle ng sundalong Hapon at malapit sa bangkay ito. Tingin niya ay wala na itong bala pero mapapakinabangan niya ang kutsilyo na nasa unahan ito. Kaya naman kinuha niya ito at inalis sa rifle. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa di kalayuan ay may nakita siyang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Dali-dali siyang lumapit at kaagad na pumitas. Pagkakainin Damian ng bunga nun ay napaluha na lang siya. Pakiramdam niya ay napakasarap ng bunga nito. Halos ilang buwan din siyang hindi nakakakain ng matino at nakakainom ng tubig. Kaya naman kumain siya ng kumain hanggang sa mabusog siya at ang natira ay inilagay niya sa bulsa para may makain siya sa susunod na araw.
Kumuha din siya ng mga dahon ng bayabas para ipantapal naman sa kanyang mga sugat sa mukha at braso. Nakakita din siya ng halamang ugat na pwedeng ihalo sa inumin. Pagkatapos ay muli siyang naglakad para maghanap naman ng maiinom na tubig. Nakakita naman siya ng kawayan at labis na tuwa ni Damian. Agad siyang lumapit at inalam sa mga kawayan yon kung alin ang may tubig. Kinatukpan niya ito at nakakita naman siya. Gamit ang kutsilyo ay matyaga niyang binutas ang kawayan hanggang sa lumabas ang tubig dito. Sa sobrang tuwa niya ay uminom siya ng maraming tubig. Nagtira din siya ng kanyang iinumin para sa ibang araw. Nang maging maayos na ang pakiramdam niya, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Dumilim na rin dahil unti-unti nang nawawala ang mga sinag ng araw na lumulusot sa kakahuyan. Muli siyang bumalik sa loob ng kuweba. Nagbitbit pa siya ng mga tuyong kahoy na gagamitin niya sa paggawa ng apoy. Nang makabalik sa loob ng kuweba ay dali-dali siyang gumawa ng apoy upang may maipanlaban din siya sa lamig. Doon niya napansin na malaki pala ang loob nito. Kaya gamit ang sulo ay pinasok niya ang kaloob-looban nito hanggang sa marating niya ang pinakadulo. Nakarinig siya ng lagaslas ng tubig, pero hindi iyon galing sa loob kundi sa labas sa likod ng kuwebang kinatatayuan niya. Naghanap siya ng pwede niyang lusutan. Inisa-isa niya ang mga butas pero wala siyang makita maliban sa butas na nasa itaas. Pwede niya itong akyatin. Medyo matarik nga lang ito at kinakailangan niya ng mahabang tali na kakapitan para makaakyat sa taas. Naisip niyang bukas na lang ito gagawin. Sa ngayon ay kailangan niya munang pakainin ng dasal ang kanyang mga anting-anting. Gutom na rin ang mga ito katulad niya dahil ilang buwan din niyang napabayaan ito nang maubos ang kanyang angkan. Pumosisyon si Damian na animoy nagyo-yoga. Nakasalikop ang mga paa niya at nakadapa ang mga kamay. Pagkatapos ay umusal siya ng mga dasal na tanging siya lang ang nakakaintindi. Nang nakakailang oras na siyang nagdarasal ay lumiwanag ang kanyang mga agimat. Ang pangil ng kidlat na nakasabit sa kanyang leeg ay tila gumagalaw. Ganoon din ang kabal at pamako na nakasabit naman sa kanyang bewang. Nang matapos ang kanyang pagdarasal ay saka siya natulog sa isang malapad na bato. Nakatulong ang apoy upang mabawasan ang ginawa na kanyang nararamdaman. Bukas ay aalamin niya kung anong meron sa likod ng kuweba. Kinaumagahan ay maagang gumising si Damian. Inalmusal niya ang natitirang bayabas at ininit ang tubig na nasa kawayan. Sinamahan niya ito ng halamang ugat na nakita niya sa gubat. Ito ang ginawa niyang tsaa. Pagkaalmusal ay lumabas na siya ng kuweba para humanap ng mga baging na pwede niyang magamit para maakyat sa kabila ang kuweba na yon. Medyo may kataasan din kasi ito. Nakakita naman siya sa di kalayuan. Inipon niya ito at pinagdikit-dikit para mas tumibay, saka siya bumalik sa loob. Iginapos niya ang kanyang bewang. Pagkatapos ay itinali niya ang kabilang dulo sa sanga ng kahoy at ibinato niya sa butas na tingin niya ay kasya lamang ang isang tao. Nakailang hagis pa si Damian sa butas na ito bago tuluyang sumabit sa puno na nasa taas naman ng kuweba na yon. Sa kanya ito maingat na inakyat. Hindi naman gaanong nahirapan ang manggagamot dahil kahit papaano ay nakabawi na siya ng lakas. Ilang minuto nga din ay nakarating na siya sa taas. Namangha siya sa nakita dahil di niya sukat akalain na may pamayanan pala at naninirahan sa lugar na iyon. Nakita niya ang hilera ng mga bahay sa di kalayuan. Nagmamadali siyang bumaba para makahingi na rin ng kaunting pagkain at inumin, pati na rin damit dahil nanlilimahid na ang kanyang kasuotan. Pero hindi pa man siya nakakalapit sa mga nakatira doon
ay nakita na niyang umuulan ng palaso at sibat. Nagkagulo ang mga tao kaya't naglabasan ang mga kalalakihan na may mga dalang sandata. May dalang itak, buntot ng pagi at ang iba ay may baril. Tingin niya ay naagaw ng mga ito sa mga dayuhan. Akala ni Damian ay hindi siya ang inaatake ng mga ito, pero nang kamuntikan na siyang mahagip ng isang sibat ay hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo palayo. Pabilis siyang umatras pabalik sa taas ng kuweba. Huwag ka nang babalik dito! Patay gutom! Sigaw ng mga tao sa kanya. Nahiwagaan naman si Damian kung paano nalaman ng mga taong iyon na lumapit siya para manghingi ng pagkain at inumin, pati ng maisusuot na damit. Kaya umalis muna siya at bumalik sa taas ng kuweba. Nagmasid-masid siya sa paligid at nag-isip kung paano ba siya makakalapit sa mga tao nang hindi binagbabantaan ang kanyang buhay. Nakaisip naman siya ng paraan. Hinintay niyang gumabi para pasimpleng kumuha ng pagkain, inumin at damit na nasabing pamayanan. At ganun nga ang kanyang ginawa. Nang dumilim na ang paligid at hindi siya mapapansin ng mga ito, ay dahan-dahan na siyang lumapit sa mga bahay at pasimpleng pumasok sa isa sa mga naroon at nanguha ng mga pagkain at inumin. Tiyempo nga, naglalabing-labing naman ang nakatira, kaya hindi rin siya napansin ng mga ito. Nakita niya ang hinubad na kasuotan ng lalaki na nasa taas ng bahay dahil gawa lang sa tabing nasawali ang pinto ng bahay. Agad niya iyong dinukwang ng kamay pero hindi niya ito maabot. Naghanap siya ng pwedeng ipanungkit at nakakita siya ng matulis na kawayan at dali-dali niya itong kinuha at sinungkit ang damit. Agad siyang nagpalit ng damit. Hindi pa man siya natatapos sa ginagawa ay nakarinig na siya ng mga ingay. Nakita niyang nagkakagulo sa maliit na pamayanan. May mga dumarating na mga kaaway na biglang naalarma ang buong kalalakihan. Dali-dali siyang lumabas ng bahay upang tignan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang mga kalalakihan na sumusugod para harangan ang mga paparating na grupo. Tingin niya ay mahigit 100 din ito, pero nakakapagtaka lang ay walang mga dala ang kaaway ng pamayanan, kundi sarili lang nila. Nang makalapit, nang magtagpo ang dalawang grupo, ay biglang nagpalit ang anyo ng mga to. Naging balbal ang bawat isa sa kanila. Halos pare-pareha sila ng itsura mula sa nanlilisik na mga mata. Mahabang bias ng mga kamay, matatalim ang mga ngipin at matutulis ang mga kuko. Kitang-kita niya kung paanong paglaruan ng mga balbal ang mga taga roon. Napakalakas ng mga ito. Bawat mahagip ng kanilang matutulis na kuko ay agad na bumabagsak at bumabaha ng dugo. May mga tumatalsik pa sa malalayo kapag iwinawasiwas ng mga balbal ang mahaba nilang kamay. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakakita na siya ng unti-unting pagkaubos ng mga kalalakihan. Napababa na rin ang mag-asawang gumagawa ng milagro kanina. Nakita siya ng lalaki pero hindi na siya nito pinansin, bagkus ay agad itong nagsuot ng pang-ibaba. Pagkatapos ay kinuha ang itak para tumulong sa mga kasamahan. Nang makuha na ni Damian ang mga kailangan, ay dahan-dahan na siyang umalis. Hindi siya makikialam sa laban na iyon. Tingin niya ay may matagal ng alitan ang dalawang grupo at normal na ito sa kanila. Siguro ay kaya din siya inatake kanina ng mga taga roon ay napagkamalan siyang balbala at tinatawag din nilang patay gutom. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay bigla nilang naisip na hindi mga tao ang umaatake sa pamayanan, kundi mababangis na halimaw. Huwag kang makikialam, Damian. Kailangan ko pang hanapin ang anak mong si Delphine. Utos iyon ng kabilang bahagi ng utak niya. Pero naririnig din niya ang boses ng kanyang mga kaibigang duwende at tikbalang na tila sinasabi nga
Hindi duwag ang Damian na kilala namin. Natauhan siyang bigla. Napansin niyang lumiwanag at gumalaw din ang taglay niyang mga birtud. May mga buhay kasi ang mga ito na tila sinasabi din sa kanya na huwag matakot dahil kasama niya ang mga to. Agad niyang kinuha ang kutsilyo sa tagiliran at matapang na gumitna sa labanan. Tinulungan niya ang mga taong unti-unti nang nagagapi ng mga balbala. Agad niyang sinaksak ng kutsilyo sa ulo ang isang balbal na sumalubong sa kanya. Agad na bubagsak ang balbal na iyon. Bumalik ito sa pagiging tao. Nakita naman ng 3 balbal ang nangyari sa kanilang kasamahan. Kaya binitawan ng mga ito ang mga kalalakihan na pinaglalaruan nila at sabay-sabay na umatake kay Damian. Agad niya namang sinapak ang isa sa mga ito at halos umikot ang ulo nito sa sobrang lakas. Sinundan pa niya ito ng tadyak kaya nagpagulong-gulong ang balbal na iyon. Napahiyaw ito sa sakit. Ang isa naman na papalapit ay hinawakan niya at pinaulanan ng saksak sa dibdib. Hindi na nito nagawang makapanlaban dahil napuruhan na ito. Pinagtulungan siya ng 2 balbal. Ang isa ay hinahawakan siya sa likuran at pinagkakalmot naman siya ng isa. Nawasak ang damit niya pero hindi siya nasaktan. Mga walang hiya kayo. Pinaghirapan ko yung sungkitin tapos sisirain nyo lang. Sa galit ni Damian ay bumelo siya pagkatapos ay itinaas ang paa at pinagkrus sa leeg ng balbala. Inipit niya ito hanggang sa hindi na ito makahinga at nang bumagsak ito ay bumalik na ito sa pagiging tao. Hudyat na ito'y nakitilan na ng buhay. Tila nakaramdam ng takot ang balbala na nakahawak sa kanya. Binitawan siya nito at akmang tatakbo pero nahawakan siya sa ulo ni Damian. Teka, saan ka pupunta? Tanong ni Damian. Nakita niya ang puno nga malapit sa harapan. Agad na hinawakan ni Damian ang balbala at ang ulo nito ay inipit sa kilikili pagkatapos ay ubod lakas na ibinangga sa naturang puno. Basag ang bungo ng balbala. Lahat ng nasusugatan o di kaya namamatay na balbala ay bumabalik sa pagiging tao. Nang makita ito ng mga kasamahang balbala ay tila nakaramdam ang mga ito ng takot at agad na nagpulasan ang iba. Magsibalik kayo mga duwag! Sambit ng kanilang pinuno sa mga kasamahang nagsiatrasan na at lumakas naman ang loob ng mga kalalakihan sa pamayanan sa nakitang pag-alis ng ibang kalaban. Ugod mga kasama, huwag kayong panghihinaan ng loob. Sigaw ng matanda na sa tingin niya ay pinuno ng lugar na iyon. Sa kabila ng edad nito ay hindi pa rin nawawala ang tikas ng pangangatawan ng matanda. Nag-utos din naman ang pinuno ng balbala. Laban! Huwag kayong titigil hanggat hindi nauubos ang ating kaaway. Pagkatapos ay mabilis na umatake at nagsalpukan ang pinuno ng pamayanan. Pero walang nasusugatan. May gamit na kalasag ang pinuno na ipinanghaharang niya sa matatalim na kuko ng balbala. Tinangkapan itong sagpangin ang leeg ng matanda pero naiharang nito ang braso na may kalasaga. Walang nagpapatalo sa 2 pinuno. Kitang-kita iyon ni Damian. Gusto sana niyang tulungan ni Damian ang matanda pero nang makita siya nito ay umiling ito sa kanya na tila sinasabing huwag siyang makikialam. Mabilis naman niya itong nauunawaan, kaya naman ang ibang kalalakihan na lang ang kanyang tinulungan. Tumagal pa ng halos 1 oras ang labanan. Sa huli ay nanaig ang mga tao sa tulong na rin ng albularyo. At dito po muna mapuputol ang ating kwento. Abangan niyo po ang part 2. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.